kay dito duan na nila kanang strategy dito duan nila technique sa mga tol gidagawayan. I hope so that tag may buntag sa tanan may adlaw. Today I just want to share something interesting, something na makatabang gid sa tuwa. For how many years that I become a pastor, so na ako gyud nabantay so nagibutang ako gyud nabantayan na usa ka mga pamuhat sa yawa nga mao na mawala atong mga kaigsuonan sa simbahan, mawala kasagaran mga young people, regardless sa gender no, kasagaran lalaki, babae, wala gipili no. And this is the eagerness over guilt. So I believe na dako ni nga matabang sa tuwa karon, especially kaning makabantay ta nga na wa man tay sala pero nga maulaw man ta kanang ma-absent na ta sa pila ka service, mga wala lang ta sa fellowship, mga pipila ka mga sessions, naday abot nga guilt no. So that moment na natay guilt mo nang panahon nga mag separate ways ta, mag ano ta maghinihinitag wala sa church, mawala sa pat sa Ginoo, and because of guilt no nga gibutang sa yawa sa kasing-kasing. Pero kay mo tan-aw na agi dapat nato buhaton no para maiwasan nato ang kana nga mga situation nga ma-fall or ma-lost ta sa buluhaton or sa plan ni Lord. And that is eagerness. For example, this one, mabantay nato nga pag nanatay guilt, mabati isa tong kaugalingon, mao na nang time nga mag-separate ta sa group, murag manghuna ta nga murag gilibak ta sa grupo, murag istoryahan ta pero wa good no. So mao na dapat atong tanggalon ang guilt, atong pulihan o i-replace nato kanang ginatawag nga eagerness. So eagerness kinahanglan ko mobalik, kinahanglan ko mobawi, kinahanglan ko ingon ani. So layo kay maigsuon makabantay mo nga guilt separates you in the group, guilt will separate you in the church, in your family and faith. But eagerness will push you more to strive more para mas moduol kay nako karoy igsuon sa nahitabuan gyud nga realidad nga nahitabo sa kinabuhi. And I just want to introduce you no makaigsuonan si Rhea, siya a student from MSU Jensen. So karon ako siya karon interview. So Ray, kabalo ko na it happened that natay mga experiences like what I discussed earlier, eagerness over guilt no. So paunsa nimo ma-share sa public karon, especially sa mga Christians believers, mga young people, especially kay babae ka, so at least maka-relate sila or naa sila yung mga ideas or mga thoughts nga mas ma-encourage sila og kanang makayon ka nga mga tol gyud ang yawa ba kay gitudloan na nila kanang strategy, gitudloan nila technique sa mga tol gyud ang yawa, and I hope so that they will learn. So how about your experience? Can you share sa mga kaigsuonan nato? Mayang buntag mga utod. So ako kay nag-enter ko sa church sa ESF year 2017. So second year high school ko kato. And then nag-exit ko sa church for a reason nga na ako nang nakaaway sa sulod sa church. So sa akong heart ato na time ako ma-feel na nang dili na ako gusto mo serve kay Lord, and ako gina-carry na anger, murag ana siya nang na-guilty ko na nagaatubang ko sa iyahan na kanang nako ginabitbit na sala na dili na ako ma-confess akong mautod. So nag-exit ko sa church. And then kato sa mga years nga to naman ko yung mga churches pero dili good ko kanang naga-serve jud og maayo kay Dili siya family church, the same with the church before. Opo. Kanang ano lang gid ko murag daging church goer lang ko, tapos naghawa, tapos kanang naging kalibutan on jud pastor ba na nang pagusto na lang sa iyang life and such. Tapos kato 7 years after kay Gaya no. Opo, 7 years. Prophetic number. Opo, 7 years after that kay nagkita ta sa MSU. Tas grabe pa jud to kay kanang wala gyud dili gyud siya kanang intentional na gituyo jud ko ninyo or unsa nang nagkita lang jud mi. Tapos ko murag sila Pastor Jordan man jud mi sa Maranyon ba. Actually, wa pud ko idea nga nasa MSU kag school. Opo. Tas pagkita pa jud nako sa inyo, akong first jud na feel is guilt ug kaulaw. Ko kanang basin ingon nila na asa di ay ko nag-adto ani ana kay wala man gud ko na nang hit before ko naghawa. So kato kanang pero kato nga time kay naamang gud ko gina-pray kay Lord. Ko nang Lord na-reach ang point sa akong life ba na nakuha na nako tanan sa world, nang naga-excel na sa ACADS na ay support sa family ana. Pero kanang naagi hapoy kulang. So kato na time, ko Lord, marag gusto na ko magpagamit sa imuha pero wala ko kabalo asa ko magsugod or unsa ba kong buhaton. Tapos marag 3 days lang pagkahuman ato na prayer kay niabot mo pastor, tapos ko na Answer prayer. 7 years prophetic number, perfection, 3 days resurrection, and grabe ka prophetic ano. Opo, grabe gid siya pastor. Tapos 3 days after nakita ta mo, tapos ko kanang Lord, mao ba nitong answers akong gina-pray? Naulaw jud ko pas, dili jud dapat ko muduol ato pero ko kanang dili pwede. Niduol ko tas ato kanang
si Ate Chuman akong first nakita. Tas after ato nang ginaperson ako ninyo, and then nagihapoy time kay kato na time na ako'y ka-relationship ba, guilty gihapon ko mo duol, pero kanang naagid something na ginabuhat si Lord always sa imuhang life para makabig ka pabalik. And then karon kay kanang kumbaga nawala na tong guilt na gina-carry na ko, gilat go na tong mga things na dili dapat na ko gina-carry in my life. Mas naislan na siya ba sa eagerness na kani akong life na gina-carry karon, akong life na gi-gift ni Lord kay pagamit na ko sa church. And karon kay grabe jud, never ko nag-expect na maging part ko sa worship team through flag, through banner, nga kanang ano lang man, isugod lang manggod ko sa wala jud kanang niadto lang sa church para magsimba. Tapos karon kay gina-promote ko niya tungod kay na ako'y heart na gusto magpagamit sa iya haba. So kato nang maingon lang jud nako pastor na if we allow na ang guilt ang mag win over sa ato ang life, na joy kanang dili jud ta mo grow, mas stagnant ta, pinaka worst kay mohawa dito sa church. So sa mga utod nako na naga-watch, kabay pa na ayaw mo padala sa lies na maging guilty kay ang church manggod dili na siya kanang para sa mga perfect nga tao. It's a hospital for the sick. So dira ta nagaayo kay nag-adto tag simbahan, ayaw mo kaulaw or ano nga mag-adto kay si Lord man ang maghinlo sa ato. Amen. So, grabe ka realidad, no? So, I believe that every one of us naka-experience ano. And I believe almost like, siguro 99% na lang para, hindi good sa tanan. Pero, almost 99%, I believe that tanan ko naka-experience the guilt, no? Something like, wala lang siya napansin, fuminaw niya, marag istoryahan na siya, marag wala good na ana ba. And I believe that those guilt is a weapon of Satan for you to depart and separate you from the will of God. Because a church is, actually, ang church mga igsoon is kwilahan na siya. School na siya, mura siyang MSU, Golden State, Ramon Magsaysay, na magtudlo sa tuwa para sa tong kurso. And our course is to do the mission, the Great Commission and the Great Commandment of Christ. And yun nga, church is ginagamit sa bilang tools lang yun sa Ginoo para ma-sanctify ta, para masaway ta sa mga, kasi kung wala church magud mag-guide sa tuwa, patuyang ta. That's why pasalamatan nga itong makaigsunan ng atong mga pastor, ang atong mga churches, mga leaders. Maybe sometimes nakakairita sila, makalagot sila kay sige sila pamantay, pero wag mo kabantay. That is for your safety, that is for your protection. And sometimes no makita niyo dapat mas ma-appreciate sa mga tao na sa why because they don't wala sila nag-matter sa kay for sure pag mag-stick to manggod na magpirminti ka, muhawa gyud na mo gawas gid sa simbahan. So ibig sabihin mabawasan ilang offering, mabawasan ng kwarta sa simbahan kay mogamay man ang membro, pero regardless of that, mas puntirya nila ang inyong mga kalag o ang inyong pagtubo dira sa pagkamatarong o sa pagkabalaan. That's why let's honor our pastor, let's honor the church regardless of religion, and always pray for your leaders. Para kay daghan pa kay think about the church, ang leader isa lang, ang pastor isa lang, pero ang mga members 50, 100, napakahirap po noon. That's why let's gather together ourselves, take time to pray like what Rhea siya experienced doon na 7 years siya na-depart sa mga nawala siya, and know how gid mi kabalo nga nahitabo nga nakita lang mi sa MSU for some reason, for a campus ministry, for her to be restored, for her to be reconciled once again to the church and to the will of God sa iyang kinabuhi. So God bless you. I hope nga dili na kita magpadala sa tong guilt o siyang i-win over sa atong eagerness, no? So labanan natin instead, maulo ta, mapahigad, mas maging eager ta nga mas matubang ug mugbawi sa atong mga sipyat. Talay ko ng Ginoo maigsoon. Thank you so much, Rai. God bless you.